Ngayong gabi ay talaga maaliwalas ang panahon ngayon sa Santa Ana, Cagayan. Kitang-kita yung buwan, bilog na bilog. At alam ko na isa sa mga gusto nyong malaman ay kung kamusta na yung tulay na nag-uugnay sa bayan ng Santa Ana at sa Gonzaga. Well, intact yung tulay at yung nagiba actually ng baha ay yung ang tawag doon ay approach o kumbaga yung rampa ng tulay na nagdidikit dito sa National Road. So magkabilang dulo yon, nagkabutas, kumbaga nagkaagwat ng 3 meters, so medyo mahirap talagang daanan yon. Hindi makakadaan ng tao, kahit sasakyan, impossible yon. So ang choice lang ng mga tao is bumaba sa palayan at tumawid sa ilog. So yun lang ang tanging paraan para sa mga gustong-gustong tumawid at makapunta na sa kanilang mga bahay kasi merong mga evacuees kanina na abutan natin pauwi na galing sa evacuation center. So nakapaas sila talagang tumawid sa ilog at sa talagang tiniis nila yung bato, yung tubig at yung putik. Kahit tayo mismo, nalakaran natin yan kanina. Meanwhile, ang ginagawa ng DPWH dyan ay patuloy ang kanilang pagtatambak ng lupa doon sa butas o sa agwat na iniwan nga nung nagibang lupa para magamit na yung tulay. Pero bago yan, syempre, magkakonduct muna daw sila ng inspection doon sa kahabaan ng tulay just to make sure na stable ito at hindi ito talagang naapektuhan o napinsala ng bagyo para safe itong daanan ng publiko. Balik sa inyo. Brian, ano yung timeline nila or estimated time no na matapos itong ginagawa nilang medyo parang makeshift siya bridge muna no, yung mga ends ng bridge. Anong expected timeline? Oo, nakausap natin ang Regional Director ng DPWH Cagayan Valley bandang 10 a.m. So, give it 24 hours daw. As soon as possible, nais daw nilang matapos yung construction dahil alam nila. Naku, nag-freeze. Brian. Hi, Brian. Nako, nag-freeze Oo, na nag-freeze si ng tuluyan si Brian. Pero, Ibang daanan. ayun. Ayun, kapit, Brian. Go. Ayan, Andyan kumapit ka. na yung signal mo. Go, Brian. Ano ulit Okay, yung can go sinabi ahead. mo? Okay, Yes. okay. Ayan, Pwede ayan. ako mag-go ahead. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Okay. Yes. So yun nga, 24 hours, alam nila kasi na ito lang yung tanging daan papasok at palabas ng Santa Ana. So alam nila yung urgency ng construction na ito. Kaya sisikapin daw nilang matapos ito sa lalong madaling panahon. Balik sa inyo. Oo. Sorry, lupa lang ang ilalagay doon to connect the end of the I guess yung lupa to the bridge. Tama ba? Puro lupa ang ilalagay. Meron silang tinatawag na sheet pile na nilalagay doon sa sheet pile. SHEETPILE. Meron silang parang lalagay doon na yun nga parang yun yung temporary muna na pwedeng daanan ng mga tao, pwedeng daanan ng mga sasakyan. Tapos nakakita tayo ng napakaraming yung lupa ba, yung mga tipak ng bato. So maraming heavy equipment na nandoon, nagtatambak talaga sila ng lupa just to make sure na mapuno yung 2 meters kasi ang lalim nun eh. Oo, 2 meters ang lalim, kailangan mapuno yun para magpantay doon sa level ng so, yan ang kailangan lang matapos, hopefully within 24 hours kasi medyo matagal na rin na-stuck yung ibang mga residente. Nais nilang makapunta rin, I'm sure, sa kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bayan. Kami rin, di rin kami makaikot sa ibang bayan na nasa lanta ng bagyong Ophel. So sana matapos agad yan para ma-check din natin yung iba nating mga kababayan. Balik sa Pero inyo. Brian, ano yung sinasabi ng local government dyan sa Santa Ana? Hindi ngayon na may paparating na bagyong Pepito, hindi naman yan ang pinupunterya sa ngayon no? Tama ba? Pero at least in preparation pa rin. Oo, sabi nga dun sa tansya ng Pag-asa, posibleng pinakamataas ang storm surge sa Catanduanes. So medyo malayo, di ba? Bicol region yan, medyo malayo sa Cagayan Valley. Pero nandun pa rin ang pangamba ng mga residente dahil nga alam nilang laging dinaraanan ng bagyo ang Santa Ana, Cagayan.
na nasa dulong hilagang silangang bahagi naman ng bansa, no? Kaya ganun pa rin, full alert pa rin sila rito sa Santa Ana. Ganun pa rin ang paalala ng lokal na pamahalaan, hindi pa rin nagbabago. Huwag daw matigas ang ulo, lumikas na pag sinabi ng otoridad, lalo na pag kayo ay nakatira sa mabababang lugar. Balik sa inyo. So ano yung mga immediate ngayon na mga concerns ngayong may paparating na nga na bagyo? Immediate concerns. Kanina naglibot tayo sa ibang mga lugar dito, no? May mga nag-aayos ng bahay, lalo na sa yung isa nating nabisita, ang pangalan niya si Tatay Nestor Calaro, taga Barangay Dungeg siya. So medyo malayo 'yon. Yung kanyang bahay gawa sa yero, as in puro yero ha, from bubong to pader, yero. Tapos 'yon, madaling tangayin ng hangin, madaling padapain. So, imagine nagre-rebuild pa lang siya ngayon, tapos may bantana naman ng bagyo. So, medyo mahirap ngayon yung mga tulad ni Tatay Nestor na nasiraan ng bahay dahil nga baka masayang daw yung kanilang effort sa pagbangon o yung pag-rebuild, tapos may darating na naman na bagyo, pero susubukan pa rin naman daw nila na bumangon kahit papaano, kahit paunti-unti, dahil sanay nga naman daw sila sa ganitong klaseng karanasan na laging may kalamidad na tumatama sa kanilang bayan. Kaya it's always a matter daw of being alert, yun nga, balik tayo doon sa sinabi ng mga otoridad, yung pagsunod sa abiso, lalo na pag sinabing lumikas na at pumunta sa mas ligtas na lugar, kailangan sumunod para iwas disgrasya.